Hello mga stories, welcome back sa ating content. At syempre, wag tayo pahuli sa mga issues ngayon. Okay, katulad nito. Ito galing ito sa isang itong subreddit nito. Ito galing sa Pinoy vloggers. Like, kasi hindi mo mabanggitin. Basta sa ito subreddit sa Pinoy vloggers. Sabi niya dito, medyo di ko alam kung pet peeve kayo dito or parang okay lang sa mga ganitong gawain ng mga mayayaman. Panoorin natin to. Ito yung mga tungkol ito sa gender revealing. So, halimbawa, pag re-reveal kung lalaki o babae. Minsan kasi gusto na ng gusto ko nitong ang anak natin is lalaki or babae, vice versa, ganito. Ito yung perfect example muna tayo ito, saglit. Ito 7 seconds lang to. Ito yun ito yun. 5, 4, 3, 2, 1! Okay, so kung napansin nyo, pagbukas pink yung or pink yung balloon. It means babae. Pag blue is lalaki. Yun kasi yung pagiging ito yung well ang blue kasi represents lalaki, ang pink naman represents babae. Pues totoo naman. So ito sabi ito mga to medyo pet peeve sila at medyo bumubula ang mga bibig ng mga netizens. Lahat ng mga redditors dito, katulad nito, sabi niya dito, what if ginawa lang nila nito to mess with people's minds? Hindi ko maintindihan bakit. Alam mo, nalalaman ko lang to na bakit ba't ganito yung gawain ng mga mayayaman? Pag gender revealing na minsan pag halimbawa pag puputok may lalabas sa anong kulay, basta may mga ganong gimmick nila diba? Ito sabi dito sa isang post na yes, kasi they are probably checking the engagement and mas maganda ang reach kapag ganitong may pa-secret at nagte-trending pa nga. So habang gumagawa ng ganitong style, gagawin nila yan. Okay, so panahon yung mga magulang natin, for example, yung mga 1980s, ganyan ba ang gawain? Kasi sa panahon noon wala pang social media. Ngayon may social media na. Oo. What for ang ganitong gawain video na kung anong gender reveal, ganito, ganyan. Isa nga sila lang yung kapanahon noon hindi nabuksa hindi minsan malalaman sa pamamagitan ng ultrasound, ganito, kung lalaki, babae. Ewan ko. Ito sabi niya dito tama nga si Sian, siya unang nag-expose. So siya yung trend starter. Di ako kasi pamilya sa ganyan yung papa gender reveal, minsan puputok ng minsan may pa-fireworks lang kung sinong gender reveal, ganito, ganyan. Ewan ko ba, ang daming pakulo, ang daming gimmick. Hindi ko lang Ito sabi dito, I think totoo siya, napanood ko din sa vlog ni Danica na binanggit niya yung nasa US sila ni Bea na hindi na sila makagala kasi mabilis na daw mapagod si Bea kaya nag-bed rot lang daw. Bigas ba? Ito, sabi niya, feel ko another skit na naman to promoting yung beauty milk ba yun? Okay.
So, ito sabi niya dito. Bakit feeling ko sinasakyan nila for yung cloud? If true, congrats to her. Okay. So, ito. Sabi dito, I think NIPT test siya sa blood. Malalaman kung anong gender ang accurate siya. 10 weeks pa lang malalaman na gender sa NIPT test. Pricey siya pag nag-risk. Pwede nyo po i-search nyo. Okay. Sabi dito nagdagdagan na naman ang broken thumb niyan. Always stay strong, Bea, for your child. Sana pirmi ka na at huwag hanap ng love sa wrong places and wrong people. Ayan na yung nagmamahal sa kanya ng totoo. Yung magiging anak niya. Ito kasi sabi dito itong sa reply niya is wala din naman kasing bayad tong lalaki. If ever totoo yung chat na kumalat. Hindi ko nakita yun. So, ito, sabi na dito, batang dami ng hate comments kay Bea. Sobrang bait niyang bata, guys, compare kay Sian Gasa. Ngayon, she isn't denying the speculations. Come on you guys, ang bobobo niyo. Bakit? Ito, sabi niyo ito sa reply nila. Warwin had no place to country talaga, no? Pag nabuntis nyo hindi pa kasal, cancel. Pag nagpalaglag, cancel. Meanwhile, yung baby daddy. Isa naman, ang grabe talaga mga tao, no? Diyos ko, nasa tamang edad na si Bea at marami siyang pera. Kayang-kaya niya buhay ang anak niya. Kahit mga anak niyo, mga nag-hate comment. Tapos, yeah, so true. I started our pre-enemy, mabayad, maganda, mayaman. Ewan ko, di ko, karamihan sa nagkakaroon ng hatred. Minsan sinasakyan nila, yung pagiging hate nila, minsan competitive ng isang bagay o isang video na ito or anything kind of post, dapat maging hatred ka din sa isang dapat maging hated ka din dito sa isang picture na to. Ano ba yun, di ba? Magiging dati lang pag lahat na ng issue. Ang kasi dito, ang issue kasi dito, yung pag-gender reveal, di ko alam ano bang hated dito Yun yung kasi yung parang pag-gender reveal, wala si sinabi nun dito no? Sabi niya, confirm. Kasi wala siyang caption dito, wala siyang description. Ewan ko lang. Ano bang dito? Sabi niya, feel ko pinagtitripan na lang nilat kayo, sabi niya sa isang post, isang okay, so ito na lang. Konti na lang ito. Kaya nila buhayin, so go. Sana lang huwag niya gatasan na anak niya. Congrats if totoo man, and kung hindi man, congrats pa rin. Isa naman, akala ko ba hindi buntis? Bakit may paganito? Akala ko nung unang birthday party. Saka ko lang ito naisip na may lumalabas sa pink na mga balloons. Gender reveal nga di ba? Ito sabi niya dito, ginagawa lang nila yan kasi nga alam nilang daming kakagat. Kung hindi yan artista, sure ball naman walang papansin. Ito, sabi niya, nakakaawa ng ibang tao dito sa comment section. Parang yung nasabog yung hate and negativity sinayang nila lahat. Ganun talaga, hater talaga. Misa talaga sinasakyan yung pagka-hater ng ibang
Diba? Parang ano eh, cancel culture na rin to eh. Kahit konting kibot, ano, hatred, cancel. Yun lang yung sunod. Ito lastly na lang ito oh. Ating ng NIPT test siya. Sa blood, malalaman kung anong gender and accurate siya. 10 weeks pa lang malalaman na gender sa NIPT test. Pricey siya at pang okay, matagal na, okay, ganun. Same pa rin pala yung sinabi niya dito. Okay, okay. Ano masasabi ko dito sa video na to? Well, ano dito, no? To be honest, medyo matagal na tong ganyang gawain. Isa nga, nagpapaputo, ang pag-gender reveal, nagpapaputok ng anong 5, 4, 3, 2, 1, po. Tapos, anong kulay, malalaman kung anong gender. Nangyayari to sa sa ibang bansa. Ano yan eh, nangyayari sa ibang bansa, especially sa US. So, according to nagtanong ako sa ChatGPT nagtanong ako sa ChatGPT, sabi ko dito is, who discovered the gender revealing tradition? Ang sabi niya dito is ito, the gender reveal tradition as we know it today, with parties, cakes, balloons, or color smoke, was popularized in the late 2000s. And the person widely credited with starting the trend is si Jenna Carbonidis. So, a blogger and former mommy influencer. Siya nagpauuso nun. So, ito sabi niya dito, ito yung brief timeline. 2008, ito si Miss Jenna threw the party to reveal her baby's gender using the cake filled with pink icing. She blogged about it and the idea went viral. Okay. Tapos in 2010s naman, the tradition quickly evolved in social media, especially in Pinterest, Facebook, YouTube, inspiring elaborate gender reveal stance. Ito na nga today, gender reveal parties are uncommon in many countries. Minsan nga, dito nga sa Pilipinas, ang daming gumagawa niyan, daming nakikigaya. Though they have also sparked criticism and controversy, especially around enforcing gender stereotypes and environmental or safety issues, di ba? Ito na ng wildfires caused by pyrotechnic reveals, ganito. Yan sinasabi ko, merong nga mga yung fireworks sila, ganito, mga wildfires, na meron kasi talaga ng issues. Ito sabi niya, ironically, Jenna Carbonidis has since publicly reflected on the trend of the social implications of assigning gender before birth. Interestingly, her daughter, whose gender was revealed in the first party, has expressed non-traditional views on gender as she grown up. Diba? Sino ito si Jenna Carbonidis. So, papakita ko sa inyo kung sino to. According sa Google. Ito isang influencer to eh. Okay. So, who is ito siya eh. Okay. She is a critic. So who is Jenna? She is a critic of the gender reveal party as a featured of Vogue, NPR, The Guardian, BBC, and beyond the cultural commentary ng evolving perspective. Pala may kapanan nito, nako. Ay, yung mga pamilya nila, sila na nagpa-usto. Ito totong babaeng to. Siya yung sa artist entrepreneur in Los Angeles. Sa US to. Los Angeles, California, di ba? Siya yung nagpauso ng mga gender reveal party. Tapos, nakikigaya sa mga influencers ko dito. Di ba? Hindi lang sa mga influencers, pati na rin sa mga mayayaman. Natanong ko lang, yung mga kapatid ko ba ganyan bang gawain nila?
Ayoko na mag-talk, men. Malamang, siguro, hindi niya sasabi, baka hindi ako nagtanong, hindi ko alam, baka gawain nila yan. Pati, baka siguro, pati kapatid ko, ginagawa niya nung yung yung buntis pa nun, di ba? Hindi ko alam, yan yung sinasabi ko sa inyo ito talagang pakanan nito Ito si Jenna Carbonidis. Ewan ko ba? Siya na, ito siya ng pakanan nito, yung mga gender reveal leche. Yun lang mga story. So, binigyan ko na kayo ng insights kung sino ba yung nagpauso nito, itong mga to. Kaya ito masasabi ko lang dito, sa akin, wala naman masama maggawing gender revealing party as long as katulad yung sinabi dito sa ito sa ChatGPT, dapat maging safe kayo. Dapat meron tayong environmental at safety issues. Katulad yung mga papok na nagkakaroon ng meron kasi gumagawa na ng may nagpaputok, yung mga mga fireworks. Kala mo mayroong pyro galing tapos mayroong wildfires, merong hindi maganda ganito. Meron kasing ganun. Minsan kasi may mga balloons pa diba? After that, nagpapalipad kayo ng lobo, pero in the other side, pag once na pumutok yun, kakaroon ng nagkakaroon ng tragedya katulad dito. May mga poste, pwedeng short circuit galing nga sa lobo. Diba? Yan yan yung kasi mali dito. Unless kung yung lobo nito, yung katulad dito sa video na to, na sa loob lang, okay lang yun, di ba? Na ginagawa sa loob lang. Pero yung pyrotechnic yung ginagawa nila, medyo mali yun, okay? Hindi maganda kasi ganun. Kasi nakakasira kayo ng kalikasan. Yan ang mga sabi ko, mga stories kung gusto nyo hindi pa rin panood, like, share, and subscribe sa ating channel and click na notification para sa ating yan. Thank you at hope you guys enjoy my video. And thank you and see you in the next video and have a great story. Bye.